So yun, another day, another shoes, another review. So kakapanood natin ni Paring Hive. Nahawa na tayo sa another day, another watch. Pero ito, another shoes tayo. Bale, ito yung ASICS Dynablast 2. So ito yung i-review, ibabahagi ko yung naging experience ko dito. Ito yung pinakamahal sa shoe rotation ko ngayon. So as a newbie runner, meron akong tatlong sapatos sa rotation ko. So for context, yung sinasabi kong ibang sapatos ko is itong Brooks Trace 2. Mabibili natin to, nakita ko sa Lazada, around 2,900 pesos na lang. One of the best sa price na yon. Anyway, pwede nyo mapanood yung review ko nito. Nasa channel ko. Tapos yung pinakamura ko naman, ito medyo madumi pa nga, X-Step na walang brand or walang model name. Yung pagkakaalam ko is Shikings, around 1,500 pesos ko lang nabili. So far, napakaganda niya kasi bouncy. Meron siyang energy return. Although hindi talaga intense yung energy return niya, pero meron compared sa Brooks Trace 2. Now, itong sapatos na to is around, kung di ako nagkakamali, meron kang mabibili nito around 5,700 to 6,000 pesos nasa Lazada. I think yung isa nakita ko sa eBay PH. Kung di ako nagkakamali, meron ng Dynablast 3. Pero ito yung binigay lang din sa akin. Pamana lang din. Gamit to ng tiyuhin ko sa trabaho niya dun sa States bilang isang empleyado doon sa isang nursing care or nursing home. Kung di ako nagkakamali, ito yung trip ng mga nagtatrabaho sa hospital or mga nursing home. Itong Brooks or ito kasi komportable. So, ibibigay ko yung naging experience ko dito, pros and cons. So far, around 50 km ko nagamit to. So far, kung titingnan natin, makapal pa yung outsole niya. So, durability wise, I think this is decent enough. And so far sa nakikita kong ibang review, tiningnan ko, this pair of shoes, this ASICS Dynablast 2 would last around 800 kilometers. I assume yung 800 kilometers, makikita mo na talaga na pudpud na siya. Pero syempre, hindi lang yun ang positive sa sapatos na to. Of course, ibabahagi ko rin yung negatibong nakikita ko dito sa sapatos or naging experience ko dito. By the way, ang size nito is 10.5. So usually, size 11 talaga ako. Although yung paa ko is around 10 and a half para magsilbing allowance para hindi sumakit yung paa ko. Pero so far, pinakaunang napansin ko dito kahit hindi siya yung typical size 11 na sapatos na sinusuot ko, napaka-komportable niya. Itong upper kasi niya, especially dito sa toe box area, napaka-stretchable. Yan. Itong part na to, manipis, stretchable, pero hindi madaling mapunit. Tapos isa pang nagko-contribute ng comfort ng sapatos na to at nagbibigay ng lockdown feel, itong part na to, itong heel tab, itong heel collar area na napaka-kapal ng cushioning. Saka syempre, yung lockdown feel na na-mention ko, provided by the extra eyelet. So, isa sa mga hinahanap ko pag sapatos, extra eyelet. It gives me the lockdown feel. Lalo-lalo na kung medyo binibilisan natin sa mga race. Tapos itong midsole niya with FF Blast or Flight Foam technology, so far, komportable din. Hindi siya ganun merong energy return kagaya nito, itong X-Step ko. Pero, at least meron. Hindi katulad nito na talagang hindi mo siya mararamdaman na merong energy return. Ito, meron kahit papano, merong konti. Saka sufficient yung cushioning niya, hindi masakit sa paa. Perfect balance siya ng responsiveness, tapos softness. Tapos yung sinabi ko kanina, yung mileage na nakita ko sa internet is around 800 kilometers. So I think it's basically because itong outsole niya, meron talagang rubber. Hindi siya katulad ng X-Step ko na maliit lang yung rubber area. Tapos the rest is EVA foam. So, hindi siya ganun kaganda in terms of durability. Plus, hindi din siya ganun kakapit kung mabilisan na yung takbo mo. Ito naman, satisfactory enough yung pagiging makapit niya. Now, sa mga speed runs, I think good enough din ito. Given na maganda yung lockdown feel niya. Tapos, komportable din siya. Now, sa stability part naman, isa to sa sapatos na talagang ramdam mo na bawat apak mo, confident ka. Hindi yung parang matatapilok ka. So, isang positive side din yon para sa sapatos na to. So, siguro kung meron na akong cons or hindi masyadong nagustuhan sa sapatos na to, although hindi mo siya mararamdaman na talagang mabigat
compared sa ibang sapatos. Pero hindi din siya ganun ka-light. 252 grams to, or around 250 grams. Sabihin na lang natin 250 grams to. Ito nga pala, nakalimutan kong ipakita insole niya ito. So para sa akin, hindi siya ganun kagaan, especially for its price. Saka nakalimutan ko nga palang i-mention kanina, yung heel to toe drop niya is 8mm. So goods na rin siya para sa akin. Hindi yun masyadong aggressive. Pangalawang cons dito is that yung price niya is around 5,700 to 5,900 or 6,000 pesos. Nasa Lazada, nakakita ako ng isa, tapos meron din sa eBay PH. For that price, syempre meron ka nang makikitang mas feature pack na mga sapatos. Although, hindi nga lang ASICS. Usually mga Chinese brand. Katulad ng Anta, Li-Ning, X-Step, saka 361. Kung meron ka namang budget for around 5 to 6,000 pesos, tapos yung hanap mo is a reputable brand, tapos komportable, good enough yung cushioning, maganda yung lockdown feel, meron din kung kahit papano, meron ding energy return, looks wise, maganda din siya tingnan. I think you should consider itong Dynablast 2 ng ASICS.